So good morning mga kakuratsya, time check 5:59 AM. Kahapon ay Pasko, ngayon ay pasok. Pareho lang yun, di ba? Binaligtad lang. Work na naman po ang kuratsya. Mga OFW, mga nakakausap ko nalulungkot sila. So hindi lang pala ako, marami kami. There's no place like home mga kuratsya. So sa mga nasa abroad dyan na namimiss ang Pasko sa Pilipinas, okay lang yan. Importante, may pera. Di po ba? Kasi naman masaya, tapos nga. Hindi rin masaya. So, papasok muna ako. Paano? Mga struggling dyan. Struggling na mga tao. Yung mga mahilig mangutang, mahilig manghingi, mahilig mamburaot. Lagi ko pong sinasabi, hindi namin pinupulot ang pera dito kung may sobra kami sa mahal namin sa buhay. So, tantanan nyo na kami. Pagod na kami sa kakawork, na-stress pa kami sa inyo kasi hindi nyo kami kinakamusta. Buhay ka pa ba dyan? May pera ka ba? Pwede pa akong mangutang? Hindi eh. Hello, Merry Christmas. Pamasko ko. Hello, Merry Christmas. Meron ka pa dyan? Home, hello, Merry Christmas. Kasi kailangan ng pangpariba. Yung kasamahan kapatid daw, pampariban, hinihingi sa kanya. Diyos ko. Kung alam niyo lang, ang hirap namin dito. Hindi naman lahat, pero karamihan for work. So, hinay-hinay lang po. Mag-isip din kayo bago kayo humingi. Mangutang. Sabi ng kapatid ko, bayaan mo lang. Para hindi na ulit-ulit, di ba? Diretsuhin mo na. Ito po, kung may sobra kami, sa tingin niyo, bibigay namin sa hindi namin, kung sobrang-sobra talaga, at nangangailangan talaga. Yun talagang nagtatrabaho pero kulang pa rin. Hindi yung tamad, na katulad nyo. Ha? Walang hiya. Kung may party kayo, Christmas party, ako nga hindi nagpa-party eh. Kasi nagtitipid ako. So kayo, hinay-hinay lang. Hindi porkit nasa ibang bansa eh, namumulot ng pera. Ha? Ginagalit nyo kami eh. Pero masama naman magalit. So, God bless you na lang. Pero pasensya na po kayo ha. Kasi straightforward po ako. Pag sinabi nyo sa akin, sasagutin ko kayo ng totoo. Sabi ng kapatid ko, huwag mo pansinin, huwag mo buksan yung message. Hindi, binubuksan ko para naman. Kung friendship gusto ninyo, okay lang ako. Gusto niyo mag-usap tayo, okay lang ako. Pero kung uutangan ninyo ako, at iluluho nyo lang, sus, wag ako, iba na lang, okay? Merry Christmas. Pasok na po ako. Ay. Bye-bye. Doon sa mga nalulungkot dyan at nasa ibang bansa, rock and roll. Pasayahin yung sarili nyo kasi maikli lang ang buhay. Dapat lagi masaya. Happy lang. Okay? Bye-bye. Ingat po. Love you all. So, mga kuratsa, dito na ako sa kotse. Hindi pa pala ako tapos mag-sermon. Ganito po. Shh! Maingay. Papasok na po tayo. Ako lang pala. Yung tungkol po sa mga struggling dyan ang gusto kong itakil eh. Itakil talaga. Di po ba struggling yung iba dyan kaya oh my God, may nasagasaan ako ng mga puno-punong matigas. Struggling kaya napipilitan manghiram, napipilitan manghingi, kinakapalan ng mukha. Alam ko na mahirap naman po talaga yun. Siyempre dumaan din naman ako sa hindi naman walang-wala, pero yung sapat lang, minsan pagkakasyahin mo, ganun. Siyempre, nung nagsisimula pa lang tayo, ganun talaga. Wala nga namang nag-asawa ka. Depende na rin yung kung may golden spoon. Sa mga struggling dyan na napipilitan manghingi, humingi ng tulong, di kami, okay kami, nakakasurvive kami. May sumusobra, maginhawa buhay namin.
Sa dami po nang nanghihiram at nanghihingi at pag pinagbigyan namin lahat yan, kami naman ang mag-struggle. Don't you think so? Di po ba mga kuratsa? Hindi lang naman isa, dalawa, tatlo, apat, lima, hindi po. Halos araw-araw. Pati sa ano ko, ex-boyfriend ko, na asawa ko na ngayon. Sabi niya, hindi man lang kamustahin kung okay ako, kung magaling na ako. Basta na lang maghihingi, magpapabili ng kung ano-ano. Hello! Diyos ko nga naman. Mag-isip-isip din po ba kayo? Yung matagal, meron nga po, halos hindi ko na-meet, hindi ko nakausap. Pero alam ko na, alam niyo yun, yung common friend lang. Kakaibiganin ka, after a while, hihingang ka na. Oh my gosh. Hindi naman ako nagbibigay, ano ko, tuto. Hindi po ba mas maganda yung magbigay ng kusa kesa yung humingi o mangutang? Yung utang na hindi naman nababayaran, na pag siningil mo ay galit pa sa'yo. So, ibig sabihin, pag ako po nagpautang, yung talagang may kailangan, at iniisip ko, hindi nababayaran. Pero kung nagpautang ka, nag-expect kang bayaran, ako, napakarami ko na po experience na ganyan. Kahit yung mga kaibigan ko, Jane, nakikinig ka ba? Nanonood ka ba? So, yun lang po. Hindi namin pinupulot ang pera dito. Nakita nyo na nangangalakal pa nga ako. Hindi naman po sa nagagalit ako sa inyo. Parang naaano lang ako ba? Tapos sabi, eto pa isa. Sabi nung sinabi sa akin, huwag mo nang pansinin. Nahihiya ako. Sila nga hindi nahiya manghiram sa akin, mangutang, manghingi eh. Ako pa ba mahihiyang magsabi sa kanila na wala? Hello? Diba? Yun lang. May balak din naman po ako na tumulong sa mga nangangailangan. Katulad po ng isang kasamahan ko na kailangan niya talaga ng basta may kailangan siya. Hindi po siya nanghihingi sa akin. Vlogger din siya, small time vlogger. Ang kwento po niya ay hindi ko alam na PWD siya. Kaya ko lang po nalaman, nagkukwento siya, sabi niya, nagpunta ako sa barangay, humihingi daw siya ng, anong tawag dito? Wheelchair, saklay lang. Sabi sa kanya, magtrabaho daw siya. Grabe naman yung barangay na yun. So sabi ko sa kanya, kinukontak ko po siya para tinignan ko, mura lang naman yung saklay, bakit hindi, di ba? Pero hindi po siya sumasagot eh. Kung mga ganun, kaya ko na pong i-provide yun, di ba? Ay, meron pong harang dito. Yung mga ganun po na, alam nyo kami ni Don P, pag meron po kaming ginastos, ang gagawin po namin, i-offset namin yun sa trabaho namin, yung mag-overtime ng konti para yung ginastos mo na hindi naman kasama sa budget, mabawi mo. Pareho kami. Ganon din siya eh. Pero sabi ko, wag na. So yung kinikita po namin, maikwento ko lang, ay halos sapat lang pambayad namin sa bahay na binili namin, mortgage, pang araw-araw namin, anong tawag dito, yung mga minsan nakakapag-travel, at syempre po hindi nakakalimutan yung savings kasi kailangan namin mag-save para sa future namin kung hindi na namin kaya magtrabaho. Sino magpapakain sa amin? Kayo? Mangungutang nga kayo sa akin. So ganun lang po payo ko sa mga OFW. Hanggang malakas, mag-ipon po tayo. Madilim pa po dito kaya ganyan yung mukha ko, parang mag-ipon po tayo para pagdating na hindi na natin kaya, meron po tayong pang tusto sa ating mga kailangan. Napakalaki po ng binabayaran namin. Insurance dito sa kotse, insurance, health insurance, lahat dito may insurance eh. Gusto mo isama mo
kailangan mo ng insurance. Mga ganon. Life insurance. Basta lahat po dito may insurance. So, babayaran mo yung buwan-buwan. So, kung kumikita man po kami at may sumobra, hindi para ipautang o ipamigay na lang kung kani-kanino. Uunahin namin yung mga mahal namin sa buhay. Para po, ito rin po awareness sa lahat. Magsipag po tayo para po hindi tayo aasa kahit kanino. Okay lang sa magulang ninyo, magulang nyo yan eh. Nasa magulang nyo na eh, o kung tutulungan kayo. Sa kamag-anak, sa anak ninyo. Pero yung aasa kayo sa hindi nyo naman talaga kaibigan, kakilala nyo lang, or kahit kaibigan nyo. Hindi tunay na kaibigan nyo kung ganun. Na hindi ka naman kinakamusta eh. Bigla ka na lang uutangan, uhihingan. Yun lang po ang masasabi ko tungkol dyan. Kayo, ano masasabi nyo? Mga OFW, relate ba kayo? Alam nyo, iisa ang kwentuhan namin ng mga katrabaho ko eh. Ganun po, ganun din sila. Mga klase nila, mga dating kakilala. Yun nga po ang nakakapagtaka, yung mga hindi mo naman talaga ka-close. Yung pa yung malakas ang loob manghiram, magsulisit. Abay, kung wala kang pamparty, huwag ka magparty. Ha? Wala ka palang pamparty, tapos manghihingi ka. Sabi ng kapatid ko, sobrang bait. Ayun naman eh, kung gusto mo lang o hindi. Hindi ko nga gusto eh. Naiirita din kami kahit papano na. Naaalala nyo lang kami kapag may kailangan kayo! Diba? Ay nako. So much for that. Babay na nga mga kuratsa. Ako ipapasok na. Ano lang po yung paalala po. Hindi naman ako nagagalit. Naiintindihan ko lang yung mga kapwa ko, mga nasa ibang bansa. Kasi iisa ang aming hinaing. Hinaing talaga. Salamat po sa mga positive people dyan na nakasupport lagi. So kami, kung may sobra, hintayin yung tulungan kayo. Kasi kahit anong gawin niyo dyan, maglupasay kayo, magtiwarik-tiwarik, tutuwa dyan. Kung hindi kayo bibigyan, hindi kayo, bali wala, mapapahiya lang kayo, diba? So, mas maganda po yung bukal sa loob, yung kusang loob. Hindi hiningi, hindi pinilit, hindi inutang. Binigay dahil gusto kang tulungan. Napakasarap po sa pakiramdam mo. Di po ba? Yung mga anak ko din, nauutangan kasi nasa abroad. Pagkatapos galit pa. Oh my God, pag sinisingil na. Pinaghirapan ng tao yan, inaasahan nila babalik. Kahit walang tubo, isoli mo. Wala, galit pa eh. Binlock pa yung mga anak ko. Tapos nung kinokontak yung mga anak niya, galit pa. Eh ba't hindi ko kontakin yung anak mo? Sinisingil ka eh, nakablock na sila. Tapos magsusumbong pa sa akin, galit pa. Ano po bang klase yun, di ba? Yung mga taong walang kakwenta. Ay, ay, ay. So, ayun lang po. Kanina ka pa, ayun lang po na ngayon lang po eh. So, mag-New Year na po, magbago na tayo. Magsipag po tayo. Sipag lang po. Imposible naman na sobrang sipag mo, wala kang marating. Napakamalas mo naman talaga. Pero hindi po totoo yung malas. Ikaw po ang gagawa ng swerte mo. Siyempre, baka nag-fail ka sa una, pangalawa, tatlo, sige, keep on trying habang may buhay, may pag-asa. Try, sipag lang po. Ako ba, kalahin ko ba na magtatrabaho ako ng ganito? Hindi. Kung kailan ako tumanda, saka ako nagtrabaho. Pwede akong hindi magtrabaho, kaya lang. Kawawa naman si Don Paratot kung siya lang mag-isa, diba? So, kaya ko naman. Kaya ko pa. Pag hindi na kaya, di stop na. At least, kahit pa paano, meron na kaming pang retirement kung halimbawa, diba?
So, hindi po yun para ipautang ko o ipamigay, okay? Kasi at the end of the day, it's a cliche. Wow. Sabi ng kapatid ko, may ganun-ganun parawak. Siyempre, American citizen. Sa mga sumusuporta po sa akin yan na walang kapalit, salamat po sa inyong lahat. Wala naman po talaga dahil hindi naman ako. Eto po, buti na lang hindi ako marunong mag-online banking. Impulsive po nga ako. Pag meron ako nakita na parang gusto kong bigyan palagi, kaya lang, Diyos ko, diba? Kung lahat bibigyan mo, hindi naman ako yung nagbabudget sa amin, si Don Parato. Masakit kasi sa ulo. Siya po naghahawak ng finances. Kaya, buti na lang, hindi. Kung hindi, siguro, pag nakita ko sa Facebook sa YouTube na ganon, yung mga pinanonood ko, sinusuportahan ko, hindi ko po maiiwasang hindi. Alam niyo yun? Siguro yun yung positive nun. So, lagi po nating titignan ang good purpose ng lahat. Ang positive po. Positive side. So, para ang maging buhay natin ay positive din. Bye-bye mga kuratsa. Mamaya ko na po i-off kasi nagmamaneho ako. Happy New Year po sa lahat. Ingat po. Huwag nang magpaputok. Ibibili ng paputok. Bili na lang ng pagkain. Pag sobra-sobra, pwede. Ba't ka ba nakikialam? Hindi po, nagpapayo lang ako. Ay, nagmamadali yung kasabay ko. O-overtake to kaya ganyan. Naku, ito yata yung napanood ko na hindi siya overtake. Mamadali lang talaga siya. Bye-bye na po mga kuratsa. Yung my next sermon, ito ang inyong Chakuratsa. Nagsasabing rock and roll. Rock and roll. Bye-bye.